Magandang gabi mga kapatid at welcome po sa 7-minute break kung saan makapakikinig tayo at makapag-aaral ng salita ng Diyos. Sa panahon ngayon, sobrang ingay na ng mundo. Masyado ng abala ang mga tao. Take a break kapatid. Sama-sama tayong magsiyasat at matuto ano ba talaga ang totoong mahalaga. Sa gabi pong ito para sa ika-20 episode ng 7-minute break, ang tatalakayin po natin is about commandment number 8. Exodus chapter 20 verse 15, Thou shalt not steal. Huwag kang magnanakaw. Alam naman po natin ang ibig sabihin po nito. Huwag natin kukuhanin o gagamitin ang isang bagay na hindi sa atin kung hindi naman tayo inaalaw, pinapayagan o kung hindi alam ng may-ari nito. Napakasimple lang mga kapatid, napakadaling unawain ang utos na ito ng Diyos. Ang mahalagang bagay na dapat nating makita dito ay ano ba yung mga katotohanan pagdating sa pagnanakaw. Minsan kasi ang akala ng tao ay hindi pa pagnanakaw ang kanilang ginagawa o akala naman nila kung minsan ay okay lang ang pagnanakaw na kanilang ginagawa. At ilan sa mga halimbawa kung bakit natin nasabi yon ay kapag maliit lang na bagay ang kanilang kinuha. Para sa iba okay lang kasi maliit lang naman yon, konti lang naman yon. Una sa lahat mga kapatid, ang pagnanakaw ay pagnanakaw at ito'y kasalanan sa malaki man o sa maliit na bagay. Pangalawa, minsan para sa tao okay lang ang kanilang ginagawa na pagkuha ng mga bagay na hindi para sa kanila kapag iniisip nilang hindi naman ito kawalan sa taong kinuhanan nila. Halimbawa, mayaman naman sila, hindi naman nila kailangan to. Ang mga pangangatwirang katulad nito mga kapatid ay hindi tama. At magandang maging malinaw din sa atin mga kapatid na ang pagnanakaw ay nagagawa ng tao minsan hindi lang sa mga material na bagay. Minsan ang tao ay nagnanakaw din ng oras, nagnanakaw ng ideya ng ibang tao. Halimbawa, sa trabaho, pinasweldo ka para magtrabaho sa loob ng 5 oras, for example. Pero dahil walang nakakakita o wala namang nakabantay sa'yo, nagtrabaho ka lang ng 2 o 3 oras. Para na rin nating ninakaw yung oras na nandaya tayo. Isa pa pong halimbawa sa eskwela during exam or quizzes. Kapag nangongopya ka sa kaklase mo, ninanakaw mo yung sagot niya. Kahit pa sabihin nating hindi naman siya nawalan, but still, hindi sa'yo yung ginamit mo. Hindi mo sagot yun kung hindi mo naman talaga alam o nauunawaan yung tanong. It is always better to be honest mga kapatid, Tandaan natin yun palagi. Yung pakinabang na mapapala natin sa paggamit o pagkuha ng mga bagay na hindi naman sa atin, it will never be worth it. At ang masama pa doon, nagkakasala tayo hindi lang sa tao, higit sa lahat sa Diyos na nag-utos na huwag natin yun gawin. Mas mabuti kung lagi tayo magiging honest, tapat, sa anumang bagay, malaki man o maliit na bagay, kapag tayo ay nagnanakaw, maaari tayong mag-benefit sa pandaraya na yon pero panandalian lang yon. Yung benefit na matatamo natin sa pagiging honest o sa pagiging tapat kapag nasanay tayo na laging nagiging tapat kahit sa mga maliit na bagay, alam nyo mga kapatid, panghabang panahon ang mabuting magiging balik nito sa atin. Why? Dahil kinalulugdan o kalulugdan tayo ng Diyos sa ating pagiging tapat at hindi pagnanakaw. Ang sabi nga ng salita ng Diyos, ang mapagkakatiwalaan sa maliit ay mapagkakatiwalaan sa malaki. Ibig sabihin, kapag tayo nagiging tapat sa maliit o malaki mang bagay, higit tayong pagkakatiwalaan ng Diyos sa iba pang mga bagay at mga pagpapalang kaya niyang ibigay sa bawat isa sa atin. Material na bagay man yan, oras o karunungan, ideya o anumang bagay na nagiging tapat tayo. Minsan iniisip natin, minsan lang naman o konti lang naman, hindi naman kawalan ito sa iba. Minsan nga iniisip pa ng tao na binabawi niya lang yung kanya. Hindi naman siya nagnanakaw. Pero sa puso ng tao, alam niya, lalo na sa isang Kristiyano, mangungusap at mangungusap ang Espiritu Santo sa kanya kung hindi ba talaga siya nagnanakaw o kung nagte-take advantage na siya. Pakinggan natin ang banal na Espiritu. Hindi tayo ipapahamak sa paggawa ng mabuti.
hindi tayo ipapahamak ng paggawa ng mabuti. Ang magpapahamak sa atin ay paggawa ng mga bagay na alam nating hindi tama. Kahit pa isipin natin na ito'y maitatago natin sa tao, oo, maaari nating magawa yon, pero sa Diyos lahat ng bagay ay hayag para sa Kanya at lahat ng bagay ay nakikita niya. Isa pa po, minsan hindi lang sa tao tayo nagnanakaw. Kapag yung mga bagay, oras, papuri na para sa Diyos na dapat natin ibigay sa Kanya ay hindi natin ibinibigay, sa halip ay inaangkin natin para sa ating sarili, ninanakawan din natin ang Diyos. Sa mga bagay na to mga kapatid, kailangan nating maging maingat. Sikapin nating laging maging tapat sa lahat ng oras, sa ating kapwa at higit sa lahat sa ating Diyos. Hindi niya kalooban na magnakaw tayo. Kapag tayo kinakapos o nawawalan, ang gusto ni Lord manatili tayong nagtitiwala sa Kanya, na hindi niya tayo pababayaan. Magtrabaho tayo ng patas, mag-aral tayo ng hindi nandadaya. Isipin natin lagi anuman ang ginagawa natin, nakatingin sa atin ng Panginoon. Sabi nga nila, what you reap is what you sow. Kung anong itanim mo, yun ang aanihin mo. Huwag po tayo mag-expect ng mabuting bunga na magmumula sa hindi mabuti nating gawa. Piliin natin lagi na gawin ng tama at mabuti. Kahit minsan mahirap, nakikita ka ni Lord, at ang pagpili mo sa tama, alang-alang sa pagsunod sa Panginoon dahil kinikilala natin siyang Lord at mahal natin siya, ang pagpili natin na gawin ng mabuti ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Mga kapatid, hindi bukas kundi ngayon, ito na yung tamang panahon, at wag natin sayangin ang pagkakataon dahil walang maling panahon para ipagsigawan sa mundong mahal tayo at mahalin natin ang Panginoon. Kung mayroon po kayong mga katanungan or prayer request, mag-message lang po kayo anytime dito sa page kung saan nyo po naririnig ito ngayon. Sa abot ng aming makakaya, sasagot po kami sa inyong mga messages at sisiguraduhin namin kami makikiisa sa paghanap sa kalooban ng Panginoon para sa inyo pong mga prayer request. Mga kapatid, masyado maikli ang ilang minuto. Maglaan tayo ng oras sa ating mga personal na buhay upang mas makilala pa natin ang Panginoong Hesukristo. God bless us all.